Hi, Edward Fermina here and welcome in this video training. Pag-usapan natin sa video na to ay about Facebook group pages. Okay, so paano ba natin magagamit ng mga Facebook group pages na to sa ating business? Okay, paano ba natin magagamit ang Facebook group pages para mas madaming tao ang makakita ng ating offer, ng ating website at ng ating mga message. Okay? Pangalawang pag-uusapan natin ay yung ating dalawang Facebook group pages. As you know, meron tayong dalawang Facebook group pages. Itong Team Unstoppable Internet Entrepreneurs and itong SWA Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. So mamaya, pag-uusapan natin kung paano natin magagamit itong dalawang Facebook group pages na to para mas mabilis natin ma-build yung business mo at mas mabilis natin ma-build yung network mo. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ba yung silbi ng dalawang pages na yan. Right? And lastly, pag-uusapan natin ay I'll be introducing to you a tool na ginagamit ko para mas makapag-leverage ang aking time dito sa Facebook. Okay? To give you an idea, it's a tool na ginagamit ko para makapag-post sa maraming Facebook group pages ng mas madali. Okay, so simulan na natin. First, gusto ko muna ipakita sa iyo yung lahat ng groups na kinabibilangan ko, lahat ng groups na na-joinan ko. So ito sa left side, kung nakikita mo groups, ito, click ko lang yung more. And then ito, makikita mo lahat dito, yung lahat ng list ng mga groups na sinalihan mo. Okay, so madaming groups. May mga groups na dedicated for entrepreneurs. May mga groups na dedicated for networkers. May mga groups na dedicated for OFW. Okay, so may mga groups na dedicated for employees. Okay, so mamaya ituturo ko kung paano mo masisearch yung mga groups na yan and paano ka mag-join dyan sa mga groups na ganyan. Alright? So, kung nakikita mo, ang daming groups. Ang dami kong groups na sinalihan. Ang mga magagandang groups na pwede mong salihan ay yung mga groups like groups for networkers, groups na dedicated for entrepreneurs, Pinoy entrepreneurs, mga groups for online marketers, Pinoy online marketers. The reason for that is yung mga tao na to, itong mga networkers, mga entrepreneurs, mga online sellers, yun yung mga tao na yun yung mga most likely na magiging open-minded or mabilis na magiging open-minded sa kung ano man yung ina-offer natin, which is info products and an opportunity to make more money. Yun na yung Supreme Wealth Alliance opportunity business. Okay? And second is yung mga OFW. The reason for that is kasi itong mga OFW na to, pumunta to sa ibang bansa, kumbaga nag-take sila ng risk kasi gusto nilang kumita. Okay, kumita nilang mas malaki o kaya naman ay gusto nilang masuportahan ng mas maganda yung pamilya nila. So, sa madaling salita, mataas yung chance para maging open-minded itong mga OFW sa an additional source of income. Okay, kasi nga nag-risk nga sila na pumunta sa ibang bansa, wala silang kakilala doon para lang kumita, di ba? So, magandang market itap yung OFW. And the third is mga employees. Okay, isa yun sa mga market na maganda nating itap. Basically, kasi kapag employee, yun nga, limited yung time nila. And most of employees hindi rin ganun kasayado sa ginagawa nila na sobrang time consuming and yung iba, maliit din yung sahod. So, pwede natin ma-share sa kanila yung opportunity and pwede natin silang matulungan na magkaroon ng additional na pagkakakitaan. So, yun yung personally, yun yung tatlong market na tina-target ko. Pwede ka rin magdagdag kung may mga naiisip ka na idea na market na pwede mo itap na sa tingin mo is tingin mo ay magkakaroon ng interest dito sa ating online opportunity. So, ngayon pag-usapan natin, paano ba natin hahanapin yung mga groups na yan?
Okay, sabihin natin na gusto mo maghanap ng groups ng OFW. OFW from Saudi. Ganun. Punta ka lang dito sa search bar. Dito. Then type mo dyan, OFW. OFW Saudi. Ganun. Natin ganyan. Tapos click mo tong see more results. Okay, so ayan na. And then dito sa search filters, para groups lang yung lumabas dito sa results, search results, click mo lang tong groups. Okay, so ngayon makikita natin yung mga group pages na ginawa ng mga OFW na nasa Saudi. Okay? So, madami pa yan. Alright, so nakita mo, madami din. So, ito may 204 members. Okay. Sabihin natin dito sa search bar, sabihin natin OFW lang yung keyword. Sa search more results. Tapos, filter out sa groups. Ayan. So, ito na, yung mga madadaming members na group pages. So, kung makikita mo ito, OFW's World, 1,587. OFW Kabayan, 12,000 mahigit. Ito, 60,000, diba? 4,000. So, ito, 13,000. So, pwede tayo mag-join dyan. Okay. To OFW in Taiwan. So, pag gusto mo mag-join dyan, click mo lang tong join group button na yan. Okay, click mo lang yan. Basically, antayin mo lang na ma-approve yung request mo. Okay, mana-notify ka naman kung na-accept na yung yung request mo. Ito mo, maganda to. OFW, usapang piso forum. Okay. Financial planning. So, join tayo dyan. Then, antayin lang uli natin na ma-approve tayo. Mana-notify naman tayo dyan once na ma-approve na yung request mo. So, for example, gusto kong mag-market dito sa groups na to na dedicated for OFW. Ang unang-una kong gagawin ay titignan ko muna tong group page na to. Babrowse ko muna siya. Titignan ko muna kung ano ba meron dito sa loob ng group page na to. So, kung makikita mo, yung mga post dito ay 3 hours ago, about an hour ago, 48 minutes ago. So, ibig sabihin, this group page ay yung mga members dito ay mga active na members. Okay, so most likely kapag nag-post ka dito, ay madami ang makakakita. So, that's a good sign. Magandang itap tong group page na to. At isa pa sa napansin ko is wala masyadong mga ads dito. Di kagaya din sa mga ibang group pages na punong-puno at tad ng mga advertisement. Okay, so that's also a good sign. Kasi minsan kapag yung group page tad ng mga advertisement, usually wala nang pumupunta dun sa group page na yun. Puro yung mga nag-advertise na lang. Okay, so if I want to tap this group page, hindi ko gagawin na mag-advertise dito. Hindi ko gagawin yun dahil unang-una, pwedeng burahin lang yung post ko. Pangalawa, pwede nila akong i-ban or tanggalin din sa group page, diba? Okay? So, what I'm going to do is I'm going to share something na makaka-relate yung mga OFW. Alright?
So, kanina may ginawa akong isang story. This is actually my personal story. Kung nagawa ko nito kasi I'm an OFW before. Kung hindi ka OFW, pwede ka rin naman magkwento ng kwento ng ibang taong OFW. Okay? So, let me share with you muna kung ano tong sinulat ko dito. Okay? So, unang-una, sinabi ko dito, "Hi, kabayan, kamusta? My name is Edward and I'm an ex-OFW. Nag-work ako sa Middle East for 5 years. Kung kagaya mo ko, the idea of working away from my family ay hindi naging appealing para sa akin. Samahan mo pa ng hindi maganda ugali ng mga ibang lahi at saka ang patuloy na pagbaba ng dolyar at ibang currency. Anyway, hindi na ako ngayon umalis ng Pinas dahil I'm now working 100% from home and now earning up to 15,000 pesos in one day. Dito sa ginagawa kong home-based business, I'm now enjoying lots of free time with my family. I believe kahit sino ka pa ay kaya mo din itong ginagawa ko. Ikaw din mismo ay kaya mo kumita ng malaki kahit nasa Pinas ka lang." Now, this is a very important part sa sulat na to, sa story na to. Di ba mas masarap naman talaga kung nasa Pinas ka lang kasama ang asawa, anak, buong pamilya mo, pero napoprovide mo pa din yung mga kailangan at kagustuhan nila. Okay? So, this is important part of this letter kasi most of OFW ay makaka-relate talaga dyan. Kasi most of them ay namimiss na yung kanilang family, pero hindi sila makauwi dahil pagbalik nila dito, most of them ay walang sabihin natin na na trabahong may magandang income, siguro ganun. Alright, so makaka-relate sila dyan. Tapos dito, sinabi ko na gusto kong ituro sa'yo kung paano ko ginagawa itong business na to. Kung willing kang makinig, kung willing kang matuto, at kung willing kang buksan ng isipan mo, I'm also willing to teach you how you can also do what I'm doing right now. Kung ready ka na, just click this link at bisitahin mo ako sa website ko. Alright? Okay, God bless and thanks for reading this post. So actually this is an ad but it doesn't look like an ad. Okay? Advertisement siya pero hindi siya mukhang ads, di ba? Okay, so mas mukha talaga siyang story lang na shinare talaga. Alright, tapos dito nakalagay dito, PS, may PSN. I would also love to read your story yan sa pinagtatrabahuan mo ngayon. Please share your story to us by commenting it in this post. In-encourage ko sila na mag-post dun sa comment kasi makakatulong yung comment nila na laging mapunta sa taas yung yung post na to. So that's another way of encouraging people to be engaged dito sa ipopost ko para mas madaming makakita dito sa gagawin kong post. So, let me see. Baguhin ko lang to saglit. Story and experiences. Oops. So, ayan. So, pwede na to. Ang gagawin ko, ikakopy ko lang to. Then, ipopost ko dun sa wall ng group page na to. So, another thing na gagawin ko ay magpo-post ako ng picture with this post para mas mapansin yung post ko. Based on my experiences sa online, dito sa pagmamarket sa Facebook, kapag may picture yung post mo, mas mapapansin ng mga tao, mas mapapansin ng mga nagbabrowse. And pag mas madaming nakapansin ng post mo, mas madaming babasa doon. Mas madaming nagbasa ng post mo, mas madaming magi-interact dun sa post mo or mapupunta dun sa website mo. Okay, so para mag-add ng picture dito sa post, kailangan mo lang gawin is click tong add photo or video. Okay. Then click ko to. And then i-upload ko tong picture na nakita ko kanina sa internet. Kaya nagsahanap kasi ako ng pwedeng isa doon. Pero ito, very interesting tong picture na to kasi pakita ko sa'yo kung ano yung nakasulat dito. So ito yung nakasulat dun sa dito sa picture na na-download ko.
Usapang OFW. Noon, OFW ang bagong bayani. Sabi dito, masaya ang pamilya sa tuwing papalit ng dollar na padala kasi 55 pa yung palitan. Ngayon, today's rate 40 pesos per 1 dollar. Malungkot ang pamilya sa tuwing magpapalit ng dollar na padala. OFW ang bagong pulubi. So, this is interesting picture na tingin ko makaka-relate yung mga OFW nating kababayan. So, yun yung i-upload ko dyan. And then, okay na. Okay na yung links. Andyan na rin. I will click post. Okay, so ayan na. Nakalagay na siya dyan. So, ayan. So, ngayon yung makikita ng mga members dito sa pang OFW. Tapos yung link ko, ayan. Okay, so okay naman siya. So everything is working fine. So okay na yan. So ganun lang ang mag-market dito sa Facebook. Kumbaga, hindi lang basta tira ng tira. Pinag-iisipan din yung kung paano mo i-approach yung mga taong market mo, because you're in a business. So kailangan natin i-treat yung business natin na seriously. Okay? So hindi lang basta tira ng tira. Pag-isipan din yung mga post kaya nito. So kung OFW ka, you can also model this post na ginawa ko. Popost ko to do sa group page natin para magkaroon ka ng idea, para makapag-construct ka ng sarili mong message. Kung hindi ka naman OFW, pwede mong ikwento yung, for example, ito, instead of my name, sabihin mo, I have a friend, his name is, okay, nag-work siya sa Middle East for 5 years, okay, and hindi niya nagustuhan yung idea na work, etc. etc. So, another thing na gusto kong i-share dito sa video training na to is stories are very very powerful marketing na pwede natin gamitin sa ating mga marketing efforts. Kasi sa totoo lang, people are not interested reading your advertisement. People are more interested in reading stories. Okay? Okay, so ngayon pag-usapan naman natin itong dalawang Facebook group pages ng ating team. Itong SWA Team Unstoppable Internet Entrepreneurs, tsaka itong Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. Unahin natin to. Basically, itong Team Unstoppable Internet Entrepreneur group page is our official members group page. So, dito natin ina-add yung mga prospect na nag-join na or yung mga tao na nag-invest na sa ating team at sa SWA. Okay? So, dito sa group page na to, dito natin ma-access lahat ng mga training materials, yung mga exclusive training, video trainings natin, yung mga exclusive marketing tools, dito natin ma-access yon sa file section. Okay, kaya importante na ang i-add lang natin dito ay yung mga official member na. And dito rin natin na pinapost yung mga updates about sa team, okay, yung mga new tools, kagaya nito. Alright. Mga rules, andito rin. Okay. So, ito yung ating official members group page. Okay, next is yung SWA Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. Ito naman, itong group page na to, this is, ito yung tinatawag nating prospect and information page. Bakit prospect and information page? Dito kasi natin ina-add yung mga prospect natin. Dito natin ina-add yung mga taong nag-i-inquire about sa ating business at about sa ating products at about sa ating team. Dito kasi sa page na to, dito ay may mga information na mas makakapagbigay sa kanila ng idea kung ano ba yung mga magiging benefits at advantage nila once na maging part sila ng team at ng SWA Online Business Opportunity. Ang isa rin purpose nitong group page na to is to give a social proof para dun sa yung mga prospect, para makita nila na ayun nga, marami pala talaga mga Pinoy ang gumagawa ng opportunity na to. Okay? Makikita rin nila dito yung mga earning proofs ng mga members ng team at ng SWA. So makikita nila na totoo pala talaga may kumikita dito. And most importantly, dito nila ma-feel yung community ng ating team. Okay?
Dito meron pang introduce yourself. So, yan. Okay. I also want to give you a reminder na make sure na i-add lang natin dito sa group page na to ay yung mga tao na may idea na about SWA. Okay, yung mga tao na nag-inquire sa'yo about our opportunity. For example, napanood na nila yung 18-minute video presentation natin, pwede mo na silang i-add dito. Kaya for example, nag-ask sila sa'yo na ano ba yung ginagawa mong negosyo. O, pwede mo na silang i-add dito. Don't add random friends dito. Okay? So, make sure na yung mga interesado, yung mga open-minded, tsaka yung may idea na about sa ating business, yung mga i-add natin dito. Okay? So, pakita ko sa iyo kung paano ba mag-add ng mga prospect at friends dito sa page na to. Nakikita mo to, itong add people to group. Kailangan mo lang gawin is i-type dyan yung pangalan ng Facebook friend mo na gusto mong i-add dito sa group page na to. So, kailangan friend mo yung i-add mo. Kasi pag hindi mo siya friend, hindi mo siya pwedeng ma-add. So, for example, gusto kong i-add si Jerry. Yan, prospect ko siya. Kailangan mo lang gawin is i-type dito yung profile name niya. Facebook profile name niya. Okay, so, mangyari, pag tinype mo dyan, yung name niya, nakita mo may lalabas dito, which is yung profile niya. So, pag lumabas na dyan yung profile niya, kailangan mo lang gawin is i-click yun. And pag kinlik mo, ma-add na siya automatically dito sa ating group page. So, ngayon, kiklik ko to. Tapos nun, ibig sabihin nun, pag naklik mo na yun, pag lumabas dito, Jerry Hipol has been added. Okay, yung pangalan ng prospect mo has been added. Ibig sabihin nun, ay na-add na siya dito sa group page. Okay? Ang next na pwede mong gawin is to welcome your prospect. Kung medyo matagal ka na sa team, alam mo na yung ginagawa natin madalas is wina-welcome yung mga prospect dito sa group page na to like this. Kaya itong ginawa ni Ricky. Halagay, welcome. Hello friends and partners, magandang hapon. Please help me welcome Christian Marquez. So yun yung prospect niya, Christian Marquez. So kaya pwede mong i-copy yung mga welcome message yan. Kaya itong ginawa ni Rafael. So, masaganang pagbati sa mga unstoppable partners. Please help me welcome ako si Mark Jovit. Yan, parang ganyan. So, pwede mong, kung i-welcome mo yung mga friend mo, yung prospect mo dito sa ating group page, pwede kang, pwede mong i-copy yung mga welcome message niyan. Natural, kailangan mong i-edit yung iba kasi, siyempre, papalitan mo ng pangalan. Okay? So, parang ganyan. Itong ginawa ni Chris Lee. So, hello guys. So, for example, welcome natin yung prospect mo. Kailangan mo lang gawin, i-copy mo yan. And then, paste mo dito sa right post. Paste mo dyan. And then, palitan mo yung pangalan, syempre. For example, kapag tinype mo dito yung name ng prospect na kaka-add mo pa lang, may mga lalabas na profile dito. Okay, related dun sa tinype mo. Okay, so for example, ito si Mark. Ito si Mark Opelto yung prospect na gusto mo i-welcome. Click mo lang yan para maano siya dito. Okay? Matag. Ang tawag doon is name tagging. Yan, nakita mo naging color blue. Pag naging color blue yan, tapos pag pinost mo na yan, manonotify kasi yung tao na yan, si Mark, na tinag mo siya dito sa welcome message mo. Mangyayari, pupuntahan niya tong notification na to, tong welcome message na to, and mababasa niya. Okay? So, ganun yung reason bakit gusto mong i-name tag yung yung prospect mo. And another thing na pwede mong gawin is to add a photo dun sa welcome message mo para mas very welcoming yung dating para sa prospect mo. Para ma-feel yung prospect mo na welcome talaga siya dito sa ating community. Katulad nitong mga to. Ayan. Example ito. Diba? May mga naka-shake hands pa na forma. Okay? Kaya ito, welcome to the team. Mga ganyan. Sa Google, madaming mga picture na pwede mong i-download. Okay, punta ka lang Google, type mo welcome, images, ganun. So, for example, gusto mo mag-add ng picture, click mo lang tong add photo,
Then, click mo to. Then, choose file. So, yan. Mapupunta ka na dun sa, pili ka na lang dun sa hard drive mo, sa computer mo ng welcome picture na gusto mong ilagay dun. Okay, so for example, nyari for example, ito, itong welcome na to. Okay, so double click mo lang yan. Then, makikita mo yung name ng picture andyan. Then, pag pinost mo yan, mapopost na yung picture containing with your welcome message. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Ganun yung the best way para mag-welcome ng prospect dito sa ating prospect and information page. Okay? And now, gusto kong ipakita sa iyo yung mga scripts na ginagamit ko madalas na pwede mo din gamitin kapag may mga i-add ka na prospects dun dito sa ating group page. Okay? So, ito yung ilan sa mga scripts na madalas kong ginagamit pag i-add ko na yung prospect ko sa group page natin. Una ito, kaya na-i-add yung sa group page ng team namin. Dun sa group page yun ay may mga free ebooks na pwede mong i-download. Okay, so sinabi mo sa kanya yan na may free mga ebooks siya na pwedeng i-download. So, talagang maengganyo siya or hindi siya talaga tatanggi. And nakalagay din dito na may mga additional infos din doon about sa benefits and advantage kapag naging part na ng ating team sa SWA. Right? So, kaya ito naman, I want to add you sa group page ng team namin. May mga free ebooks version, may mga additional infos. So, halos parehas lang din. Okay, kumbaga parang itong script na to may pagka leadership type. Kumbaga hindi ka na nag-ask ng permission. Sabi mo lang, binibigyan mo lang siya ng kumbaga sinasabihan mo lang siya na gusto mo siyang i-add sa group page natin. Ito, isa to sa pinakamadalas na ginagamit kong script. Okay? Ito rin. I want to add you sa group page ng team namin. May mga additional infos din doon about sa benefits and advantage mga pag naging part ka ng aming team sa SWA. Tsaka para ma-meet mo din yung mga business partners ko na pwede din makatulong sa iyo sa business na to. So ito, napakagandang script to na sabihin sa prospect para malaman nila na dito pa lang malalaman na nila na maraming tao na pwedeng makatulong sa kanila dito sa business na ginagawa natin. Okay, so ito yung mga scripts na pwede mong gamitin. Okay, by saying these scripts, alam ng prospect mo kung ano yung i-expect niya. Tsaka syempre, pag i-add mo siya sa group page, syempre kailangan din na ipaalam mo sa kanya na i-add mo siya, di ba? Kaya maghimingi ka ng permission na i-add mo siya, okay? Okay, so ito, you can copy these scripts sa notepad para parang ganito, para ipa-paste mo na lang pag gusto mo nang i-add yung prospect mo, okay? Another thing na gusto kong ituro dito is yung kung paano tayo pwedeng mag-teamwork using this group page. So, ano yung ibig ko sabihin sa teamwork? Pakita ko na lang sa'yo. For example, may mga ka-teammates tayo na nag-welcome. So, for example, ito. Okay? Itong welcome ni Ina. Okay, so pwede tayong mag-comment ng welcome message. Okay, so para ma-feel nung inad na prospect ni Ina na talagang welcome siya dito sa ating community. Alright, so kung titignan maigi dito sa mga post ng ating mga partners is also a welcome messages. Okay, kagaya nito ni Ryan, sabi niya, welcome Jo Marie to SWA family, Team Ansar. Please feel free lang, okay? So, okay lang din na welcome message lang i-type mo. Like kagaya nito, welcome po. Pero I would recommend na say something like kahit mga 2 sentences long lang. Kasi ang nangyayari kapag mahaba, parang ganito, welcome message, yung pinost mo dun sa comment, talagang babasahin nyo ng prospect. Hindi lang basta din welcome messages to. Kumbaga, this is a
suggestive messages na, for example, ito, feel free lang na to browse our file section. Okay, actually sinabi na rin yun dito ni Ina, pero dahil sinabi ulit ni Ryan, kaya dahil sinabi ko rin ulit sa post ko, kaya sinabi ulit ng another teammate na talagang pupuntahan talaga ng prospect yung ating file section para basahin yan. So anong nangyayari is mas ma-enggan yung gawin ng prospect yung gusto nating gawin niya, which is i-educate yung sarili niya about our business and about our team and about our opportunity. Okay? And another thing is yung okay, ito, post ka lang dito, post ka lang po at tutulungan ka namin. Yung mga ganyan. So, ma-feel talaga ng prospect na may mga tao na willing tumulong sa kanya para magkaroon ng ng pagkakakitaan or na maging successful dito sa business na to. Alright? So, I highly recommend na kapag mag-welcome ka sa mga post ng mga partners natin is isip ka rin na mag-compose ka ng message na ma-feel nung prospect na welcome talaga ito sa ating community at willing tayo na tulungan siya sa magiging business niya. Okay? Hindi naman kailangan na ganito kahaba, kahit 2 to 3 sentence long lang. Malaking tulong na yun para mas ma-motivate natin yung mga prospects natin na mag-take ng action. Okay? Siyempre, kapag may mga prospects ka din, ganun din yung gagawin ng mga partners natin sa prospects mo. I-welcome natin yung mga prospects mo na para ma-feel nila talaga na welcome sila sa ating community, para ma-educate natin sila about sa kagandahan ng ating opportunity. Ngayon naman, gusto kong ipakita sa iyo yung tool na ginagamit ko para makapag-post sa maraming Facebook group pages ng sabay-sabay, ng mas mabilis at ng mas madali. So, the tool is called Multiple Post. Para makapunta ka dito sa site na to, kailangan mo lang gawin is punta ka sa www.hexcolor.in/tools/multipost. Okay, pag pumunta ka na doon, kung naka-login ka sa Facebook account mo, may makikita ka ditong login. Pag kinlik mo yun, makaka-login ka na kagad dito sa site na to. And kung makikita mo, madidetect kagad nitong site na to kung ano yung mga group pages na kinabibilangan mo. Alright? So, let's say, ang gusto kong gawin is mag-market sa mga group pages na dedicated for networkers and other business owners. So, ang gagawin ko, papakita ko sa iyo yung exact strategy na ginagawa ko. Okay? Ang ginagawa ko kapag ang tatargetin ko ng market is yung mga tao na may idea na about sa network marketing o kaya yung mga tao na networkers na hindi ko pinopromote yung opportunity ko sa kanila. Ang ginagawa ko is ang pinopromote ko ay yung sarili ko. Pinopromote ko ay yung sarili ko as a person na merong kayang ibigay na information na makakatulong sa kanila para makapag-build ng network marketing business. So, kumbaga parang pinopromote ko yung sarili ko as a leader, as someone na may knowledge, as someone with personal value, as someone na may maituturo sa kanila na magagamit nila para makapag-build ng network marketing business. Okay? So, parang ganun siya. So, ito yung natutunan ko sa strategy na tinatawag na attraction marketing. Okay? So, ganito kasi yan. People, especially yung mga networkers or other business owners, ay merong subconscious attraction dun sa mga tao na kayang mag-convey ng leadership qualities at merong high level of personal value. Okay, so kung gusto mong makapag-attract ng mga network marketers, kailangan matutunan mo kung paano i-convey yung mga leadership qualities, tsaka yung matutunan mo kung paano maging isang leader na merong value na ma-offer sa ibang tao. So, ganun yung pinaka-strategy. So, pakita ko sa iyo kung ano yung ipopost ko para mas magkaroon ka ng idea. Okay, so ito yung parang ganito yung i-market ko sa kanila na content.
So, hindi siya sales pitch. It's actually, nakalagay dito, 10 tips how to become successful in network marketing. So, itong content na to is ginawa ko siya. And nagawa ko tong content na to dahil nagbasa ako ng mga books. Kung gusto mo rin makagawa ng ganitong mga content, kung gusto mo rin makasulat ng mga ganitong content, kailangan mo lang gawin is magbasa ng books, magbasa ng articles, tapos yung mga natutunan mo, isulat mo in your own words. Alright? So, ganun siya. So, ang gagawin ko, kakopy ko to ngayon. Then, dito sa nakalagay na your message, papaste ko yan dyan. Okay? Okay, so, andyan na siya, yung content. Then, kung mabasa mo dito, nakalagay 10 tips how to become successful in network marketing. Pero, ang ginawa ko is binitin ko lang siya. Kumbaga, hanggang number 8. Tip number 8 lang yung nilagay ko. Kasi, ang gusto kong mangyari is, kapag yung reader, kapag nabasa niya to, if ever na interested talaga siya mabasa yung buong article, gusto ko siyang papuntahin dun sa aking personal blog, dun sa aking website. Okay? So, pakita ko sa iyo kung ano yung website ko. Ito yung pinaka-website ko, personal blog ko. Dito ako nagpo-post sa mga articles na sinusulat ko. Ginagawa ko para mas ma-position ko yung sarili ko as a leader. Okay? So, ang gagawin ko is ikakopy ko yung link nitong article na to. Tapos gagawin ko dun sa kaninang post. Dun dito sa ipopost ko dun sa mga group page. Gagawin ko, nakalagay dito is continue reading here. So parang ganyan. Tapos papaste ko yung link. Ayan. Alright. Tapos dito naman sa post link URL, lalagay ko rin dyan yung link nung itong article. Tapos dito naman sa post image link, gagawin ko dyan. Mag-upload, pwede kang mag-upload ng picture dyan, o kaya maglagay ng image na in-upload mo, yung URL, pwede mo ilagay dyan. Para yung ipopost natin dun sa mga group page ay mas maging kapansin-pansin. Remember, sinabi ko sa'yo, kapag yung post ay may picture, mas madali siyang maka-grab ng attention. So, ang ginagawa ko, ito, nag-upload ako ng picture dito sa Photobucket. Ito yung ilalagay ko dun. So, in-upload ko yan. Kukunin ko yung direct link. Ito. Copy. Then, post ko lang dito. Now, ngayon na ready ko nang i-post tong article, itong content na to. May picture na, may link na. Pwede na ako ngayon pumili ng mga groups na gusto kong pag-postan nung nung content na yan. Yun. So, kung okay na, bilis, di ba? So, kung okay na lahat yan, napili mo na lahat ng mga gusto mong pag-post. Ang kailangan mo lang gawin is i-click tong post. Ngayon, tingnan natin kung na-post nga dun sa mga groups yung ating pinost. Okay? So, check natin dito. Dito yung isa kong group page na pinag-postan. So, ayan. Okay, so hanggang tip number 8. Tapos natin continue reading here. Alright, tingnan natin sa iba pa. Okay, dito sa networkers.care. Dito na yung content. Okay, dito yung picture. Dito yung link. Actually, nag-comment na si Chris. Mga nag-like na din. Okay, dito sa iba. So, ganun din. Ito yung content, ito yung picture, ito yung link. So, ganun din dito. So, for example, yan, nabasa nila, di ba? Pag gusto pa nila ng na makontinue pagbabasa,
pwede nila, makikita nila dito na continue reading here. So, i-click nila yan. Mangyayari, mapupunta sila doon sa aking blog post. Okay? So, dito na nila makikita at mababasa yung kabuuan ng article. And, yung part na strategy dito ay ito. Itong PS. Nakalagay dito sa PS, want someone who can teach you proper ways to get results in network marketing and a prospecting system that can help you fuel your business to success. So, yan. Baga dito, pinapromote ko pa din is yung sarili ko as someone na makakapagturo, makakapag-share ng ideas para makatulong sa kanila makapag-build ng networking business. And then, isa pang pinapromote ko is yung prospecting system that can help them fuel their business. Okay? So pag na-curious sila diyan, pag naging interesado sila diyan sa nabasa nilang PS na yan, kiklik nila yan. Then pag kinlik nila yan, and then dito na nila makikita yung aking squeeze page o yung aking opportunity na ina-offer. Alright? So ganun siya. Kumbaga, yung strategy is nag-offer muna ako ng valuable content and pinosisyon ko muna yung sarili ko na as a leader. Okay, so ganun. Then, ang minarket ko is yung knowledge na pwede ko maituro sa kanila and yung system na ginagamit natin. Yan yung in-offer ko sa kanila. So, yun yung isa sa ginagawa kong strategy pag mga network marketers yung aking tina-target. So, yung multiple post na yun, pwede mong gamitin yun sa iba't ibang strategy or sa iba't ibang market. Pwede mo rin gamitin yun sa, for example, kung gusto mong targetin na market sa mga employees, yung content na pwede mong gamitin is yung kagaya nito, yung how to work less and make more money na nakalagay dun sa isa sa ating group page. Okay? So, yung content na yan, maganda to for mga employees, kahit pwede rin sa OFW. Okay, so kasi nakalagay dito, if you're an employee, you are trading your time for money. So basically, ang content na to, ang tinuturo is about leverage income. Okay? Na mayroon kagaya sa atin sa network marketing. So, ganun siya. So, that's all for this video training. Thank you so much for taking the time to watch this training. And I hope may mga na-share ako sa yung ideas na mga pwede mong gamitin sa pag-grow ng iyong business. And continue on increasing your personal value. Continue on acquiring skills. And yan kasi mga skills na makukuha mo, yan mga skills na madedevelop mo, at yung mga experiences na makukuha mo, yan yung tutulong sa'yo para maging successful. So, have a great evening. I want to see you at the top. So be unstoppable. God bless you.